Ang crab mentality ay madalas ilarawan bilang partikular na katangian ng ilang kultura at lalo na ng kulturang Pilipino. Sa kontekstong ito, minsan ito ay tinutukoy gamit ang mga katulad na termino na batay sa wikang Filipino tulad ng kanya-kanya syndrome, talangka mentality, isip talangka, at utak talangka. However, the fact that this phenomenon is often discussed in the context of Philippine culture ay hindi nangangahulugan na ang mga Pilipino lamang ang nagpapakita ng ganitong pag-uugali. Lahat ng tao, anuman ang lahi o kultura, parehong may toxic o crab mentality dahil hindi tayo perpekto. Okay? So, ano ang ibig sabihin ng crab mentality? Ito yung hinihila nila pababa ang mga taong umuusad sa buhay. Palaging negatibo ang reaksyon nila. Negatibo ang kanilang iniisip, sinasabi o ginagawa sa mga taong nakausad na sa buhay. Sila ang hahadlang sa mga taong paangat na dahil may hinanakit sila sa kanilang sariling buhay. Tinatawag itong crab mentality dahil sa mga crab na nakikita natin sa balde. Hindi sila makaalis sa balding yon dahil hinahatak nila pabalik ang anumang crab na nakakaakyat sa itaas. Ang ganitong klaseng mentalidad ay sobrang makakaapekto sa mga iniisip, sa mga sinasabi at ginagawa ng mga tao sa iba't ibang sitwasyon. Kaya mahalagang maunawaan mo ito. Kaya ginawa ko ang video ito para matuto ka ng higit pa tungkol sa crab mentality. Mauunawaan mo kung ano ang maaari mong gawin upang harapin ito. At malalaman mo rin kung paano mo maiiwasan ang ganito ka-negatibong mentalidad. Isang halimbawa ng crab mentality ay ang tao na nagkalat ng masamang balita sa kanilang kumpanya tungkol sa isang katrabaho na nakikita niyang may posibilidad na ma-promote. Sisiraan nila ang taong yon kahit wala naman silang benepisyo sa paggawa ng mga kalokohang ito. Hindi lang yan nangyayari sa workplace. May mga crab mentality rin sa paaralan. Binubuli nila yung mga estudyanteng mas pa sa kanila. How about sa pananalapi? Sa finances mo? Hate na hate ka ng mga taong toxic ang mindset. Kapag nakikita nila ang progress mo sa buhay, pagsasabihan kang mayabang. How about physical health? Ayaw nilang makita na nagda-diet ka, nag-i-ehersisyo ka. Sasabihin nila na sobrang arte mo na at yayayain ka nilang uminom at manigarilyo at ano pang nakakasira ng katawan mo. At pagdating naman sa social situation, kung nakikita ka nila na gumagawa ng panibagong bagay tapos nakikipag-engage ka sa ibang tao, sasabihin nila na nagbago ka na. Hindi ka na namamansin o ano-ano pang sasabihin nila na hindi maganda para lang makonsensya ka. May panganib ba ang crab mentality? Ang crab mentality ay may dulot na negatibong issue sa mga taong may ganitong pag-uugali. At hindi lang sa kanila, pati na rin sa mga taong tinitira nila. Masisira ang kanilang progress at mararamdaman nila na para silang mag-isa sa buhay. Hindi na sila makikipaghalubilo kasi natatakot na sila na baka may masabi na naman ang mga taong may crab mentality. Magiging negatibo na ang pananaw nila sa buhay. Kung may epekto man itong negatibo sa mga taong tinitira nila, paano pa kaya sa mga taong may ganito ka-negatibong mentalidad? Di ba? Kasi isipin mo, ang mga taong may utak talangka, nagsasayag lang sila sa kanilang oras sa kakagawa ng mga bagay na hindi naman nila ikakaunlad. Wala naman silang makuha sa panghihila nila sa ibang tao. As I've said, it can amplify negative emotions. Nagiging sakim na sila. Sobra na ang inggit sa katawan. Hindi na maganda ang ginagawa nila sa kanilang kapwa at marami pang iba. Bakit may crab mentality ang mga tao? Kahit alam naman nila na wala silang makukuhang benefits dito. Because it is driven by emotional motivation. People want to feel better about themselves. Pero yun nga lang ay sa maling paraan. Ginagamit nila ang crab mentality as a tool para makayanan ng inggit. Ano bang ibig sabihin? Upang mapabuti ang kanilang pakiramdam tungkol sa kanilang sariling estado, hihilahin nila ang nasa itaas. Nasasaktan sila kapag nakita nila ang iba na umaangat na. Tapos nasa baba pa rin sila. Ayaw nila ng ganun. Kaya ginagamit nila ang crab mentality para pagtakpan ng kanilang inggit. Iba kasi ang pananaw ng mga taong may crab mentality. Naniniwala kasi sila na ang pag-angat ng ibang tao ay kapalit ng kanilang pagkabagsak. Even though that's not the case. Pwede namang umangat tayong lahat, di ba? Kung may kasamahan ka o kaibigan na may crab mentality, huwag mong hayaan na mahawa ka sa kanilang galaw.
Ito kasing napapansin ko sa lipunan natin. People start displaying this mentality because they see others doing the same. Ginagaya nila ang lahat ng galaw ng ibang tao dahil naniniwala sila na makakakuha sila ng atensyon o satisfaction kung yun din ang gagawin nila. So please, huwag ka nang dumagdag. Okay? People can have a crab mentality for various reasons, such as because they're trying to feel better about themselves, because they view other people's progress as coming at their own expense, or because they see others displaying the same kind of mentality. Pero ang tanong, paano natin malalaman kung may crab mentality ang isang tao? Kasi hindi naman natin alam kung nanghihila ba pababa ang isang tao, o hindi natin alam na tinitira na pala tayo. Di ba? Kaya mahalagang malaman kung ang isang tao ba, kasama ka na doon, ay may crab mentality. Ang pangunahing palatandaan ng crab mentality ay isang tao na madalas na sumusubok na hadlangan o siraan ang iba. Halimbawa, kung may kaibigan ka na sinisiraan o dinidiscourage ang iba, kaya rin nilang gawin yun sa'yo. So it means, kailangan mo nang lumayo. Sige, pag-usapan natin ito ng mabilis. Number 1 sign, negatibo ang palagi nilang sinasabi sa isang tao. Number 2, pangit ang reaksyon nila kung may naabot ang isang tao. Number 3, nakikijoin sila sa tagumpay ng iba para malaman nila kung paano nila yun sisirain. Number 4, naiinggit sila sa naabot ng iba. Number 5, ang pagtingin nila sa iba ay kakompetensya nila, pero ang totoo ay sarili lang pala nila ang kanilang kalaban. Number 6, masaya sila sa pagbagsak ng iba. Pupunta pa ang mga yan para mag-comfort, pero deep inside, tuwang-tuwa sila sa nangyari. Number 7, wala silang pake sa emosyon mo. Number 8, ayaw kanilang maging kakampi kasi ayaw nilang ikaw pa ang unang umangat dahil sa kanilang pagtulong. Number 9, palaging nagrereklamo at namumuna ng kamalian pero wala silang ginagawang solusyon para mawala ang problema. Number 10, kulang ang kanilang tiwala sa kanilang sarili at may hinanakit sa sariling kakayahan, mga nagawa o katayuan ng iba. Pero gumagawa naman sila ng paraan para mas mahasa pa ang kanilang kakayahan, para may maabot sila at para mag-iba ang katayuan nila sa buhay. Pero anong klaseng paraan yon? Ang hadlangan ng iba para walang sagabal sa kanilang paglalakbay. Pero ano ang gagawin natin kung sa palagay natin tayo na mismo ang may crab mentality? Ang unang hakbang is to recognize the fact that you're displaying it or that you're about to do so. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pag-alam sa mga karaniwang senyales ng crab mentality. Kung pasok ka ba sa 10 signs na yan, ngunit ang pangunahing bagay na dapat isaalang-alang ay kung ang iyong mga iniisip, pahayag o aksyon ay may kasama bang negatibo. I mean, dinidiscourage mo ba ang iba? O sinabotahe mo ba ang isang tao ng walang magandang dahilan? Once na-realize mo na may crab mentality ka, dapat mong lutasin kaagad ang mga pinagmumula ng problema na naging dahilan ng iyong negatibong pag-uugali. Halimbawa, kung ang problema mo ay natatakot kang malamangan o malampasan ng iba, isipin mo na ang tagumpay nila ay walang negatibong epekto sa buhay mo dahil pwede ka namang magtagumpay. You can try to promote positive patterns of thinking that can help avoid this mentality. Halimbawa, sa halip na mag-focus ka sa kung ano ang ginagawa at nakakamit ng iba, subukan mong mag-focus sa sarili mong mga layunin. Mag-focus ka sa progress mo. Similarly, you can try to look for the positive aspects of other people's accomplishments. Halimbawa, kung makita mong may isang tao na nakakamit ang isang bagay na gusto mo ring makamit, sa halip na magalit ka at mainggit, maaari mong tingnan kung anong mga aral ang maaari mong matutunan mula sa kanila para ma-apply mo sa sarili mong paglalakbay. Alam kong napakahirap baguhin ang ugali, lalo na on the spot. Halimbawa, kung may malapit sa'yo na nakamit ang isang mahalagang bagay na gusto mo ring makamit, maaaring hindi mo talaga magawang maging masaya para sa kanila. Pero kahit hindi mo mabago ang iyong pananaw, maaari mo pa ring baguhin ang iyong mga aksyon sa oras na yun mismo. I mean, magpakita ka lang ng kasiyahan para sa taong yun. Sabihin na natin na peke lang yung ipinakita mo. Basta ang importante ay hindi mo hinihila pababa hanggang sa masanay ang sarili mo na maging masaya kapag may nakikita kang may nakamit ang iba. Meron akong golden rule na natutunan kay Jesus. Sabi niya, lahat ng gusto ninyong gawin ng mga tao sa inyo, iyon din ang gawin ninyo sa kanila. Which is a moral principle that denotes that you should treat others the same way you would like to be treated yourself.
Sa konteksto ng crab mentality, ang paggamit ng golden rule ay maaaring magbukas sa iyong isipan at maitanong mo sa sarili mo, paano ko gustong tratuhin ako ng iba kung nagawa ko ang bagay na ito? At pagkatapos ay kumilos ng naaayon sa iniisip mo. Sa kabuuan, upang maiwasan ang crab mentality, dapat mong kilalanin na ito ay isang negatibong issue sa buhay. Tapos tugunan mo ang mga pangunahing isyong yon at baguhin mo rin ang iyong pananaw tulad ng pag-focus sa mga aral na maaari mong matutunan mula sa tagumpay ng ibang tao. Bukod dito, sa mga pagkakataong hindi mo maiiwasan ang ganitong pag-iisip, maaari mo pa ring iwasan na hayaan itong kontrolin ang iyong mga aksyon by making sure to avoid making unnecessary disparaging comments. Ngayong nakontrol mo na ang iyong sarili, paano naman natin maiwasan ang ibang tao na may crab mentality? Pareho pa rin kung paano mo kinilala ang sarili mo. Recognize this crab mentality in other people. Pero dapat mong intindihin kung paano naapektuhan ng crab mentality na ito ang kanilang mga iniisip, sinasabi at ginagawa. At intindihin mo rin kung ano ang nagiging sanhi ng pagkakaroon nila ng ganitong mentalidad sa simula pa lang. Tapos may ilang bagay na maaari mong gawin bilang response. Hindi ko sinasabi na dapat silang iwasan kaagad. Kung may maitutulong ka, tulungan mo sila. Subukan mong baguhin ang kanilang pag-iisip at asal ng direkta. Tulungan mo silang makita ang kanilang sitwasyon. Turuan mo sila tungkol sa golden rule na sinabi ni Jesus at sabihin mo sa kanila na mas mabuting i-apply ito. Maaari mo ring gawin ang mga bagay tulad ng pagsabihan sila tungkol sa kanilang pag-uugali o ipaliwanag mo sa kanila kung bakit ang kanilang pananaw ay nagiging problema para sa mismong sarili nila at sa ibang tao. Pero paano kung ayaw nilang magbago? Ganun pa rin ang mindset at ugali nila. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Mag-focus ka sa mindset at ugali mo. Kasi hindi mo makukontrol o mapipilit ang tao na magbago. But at least may ginawa ka. Pagkatapos ng ginawa mo, pwede mo na silang iwasan. Realize that their crab mentality is driven mostly by their own issues rather than by anything that you did. Even if their behavior is directed at you, tanggapin mo na lang na wala ka nang magagawa sa kanilang issue. And forgive other people for engaging in crab mentality. Not necessarily because they deserve it, but because that's the best thing you can do for yourself. Mag-focus ka na lang sa progreso mo, sa mga nakamit mo, sa halip na mag-focus ka sa negativity nila. Refuse to engage in the crab mentality yourself. And even do the opposite by actively celebrating the achievement of others. Ang ilan sa mga teknik na ito ay maaari ring makatulong na mabawasan ang crab mentality ng mga tao sa paglipas ng panahon. Ang best long-term solution para hindi ka mahawa o hindi ka maapektuhan ay ang simpleng paglayo sa mga taong nagpapakita ng crab mentality. Marahil may tatanong mo, paano ako lalayo? Pareho kaming nasa iisang kumpanya. Alam ko na wala kang option kung saan ka lilipat ng kumpanya. But that doesn't mean na magpapa-apekto ka lang. Pwede ka namang magtrabaho na nakapokus sa ginagawa mo. Di ba? You can focus on your own mindset and actions. Remember that people's crab mentality is driven primarily by their own issues rather than by anything that you did.